Pumunta naman tayo sa loob ng opisina ni Abyss habang silang dalawa ni Elle ay nag-uusap, kung saan natanong ni Abyss sa kanya kung tunay bang napatay ng mga ito ang 77 adventurers at nagawa lang nilang makaligtas dahil bigla nitong napataas ang kanyang circle, na agad lang na pinasang-ayunan ni Elle. Dahil sa kaunting impormasyon na ibinibigay ni Elle, naiinis na naisip ni Abyss kung ano ang pinaplano nito. Natanong din nito si Elle kung wala na ba siyang karagdagang impormasyon. At panakot pa nito kay Elle na alam niyang kinakailangan nito ng pera kaya ibibigay lang nito ang kanyang gantimpala sa pag-clear ng gate kung magbibigay siya ng karagdagang impormasyon. Kaya habang may kinukuha si Elle sa kanyang sisidlan, siya ay napasabi na mukhang siya ay nakagawa ng isang pagkakamali. Nang bigla na lang nitong nilapag ang kinuha niyang pera papunta sa lamesa, at may seryosong mukha nitong nasabi kay Abyss na hayaan niya muna na bayaran nito ang kanyang utang. Napaisip naman si Abyss na ito ay 2 milyong meso, at sa pamamagitan nito ay mababayaran ni Elle ng buo ang kanyang pagkakautang sa Gaffer Merchant Union. Napatanong din si Abyss sa kanyang isipan kung papaano nitong nakolekta ang ganitong kalaking pera. Dagdag pa nito na ang meso na kanilang ibinigay sa kanya ay hindi man lang nalalapit dito kaya mukhang siya ay kumikita ng pera sa tabi. Dahil sa naging timing nito, napaisip din si Abyss kung ginagawa ba ni Elle na makakuha ng malaking halaga sa kanyang tinatagong impormasyon. Napapalakpak na lamang si Abyss habang binabati si Elle na siya ngayon ay isa ng malayang adventurer. Napasabi din siya kay Elle na ang tamang desisyon ay ang muling pagpirma sa kanila ng kontrata, kaya natanong nito kung magkano ang gusto nitong bonus sa kanilang kontrata dahil ito ay kanyang papantayan hanggat ito ay maaari. Kaya may seryosong mukha na nasabi ni Elle na gusto niya ay 50 milyong meso. Nalabis namang ikinabigla ni Abyss kaya siya ay napasigaw na ito ay imposible. Ito ay dahil si Elle ay isa lamang na C-class na adventurer, kaya walang may magbabayad sa kanya ng ganito kalaking halaga. Agad namang tumayo si Elle sa kanyang inuupuan, kung saan pagkatapos ay nasabi nito na mukhang dito na nagtatapos ang kanilang pag-uusap, kaya wala nang may nagawa si Abyss kundi ang mapataas na lang ng kanyang kamay. Pagkatapos ng mga pangyayari, makikita natin si Debo na napatanong kay Elle kung kamusta ang kanilang naging negosasyon. Sinagot naman siya ni Elle habang sila ay naglalakad, na ito ay tinanggihan ni Abyss matapos niyang marinig ang kanyang hiniling na halaga. Natanong naman ni Debo kung magkano. Kaya napasabi si Elle na ito ay 50 milyong meso, na ikinagulat ni Debo kaya siya ay napatanong kung nababaliw na ba ang kanyang boss. Naagad namang sinagot ni Elle ng hindi. Naiinis namang napasabi si Debo na lagi nitong ginagawa ang mga bagay nang hindi sinasabi sa kanya. Subalit dahil sa napapansin ni Debo na kanilang pinuntahang lugar, natanong niya si Elle kung bakit sila nandito at kung alam ba nito ang lugar kung nasaan sila ngayon. Naagad namang sinagot ni Elle na ito ay kanyang nalalaman. Ito ay dahil silang dalawa ngayon ay nasa lugar na tinatawag na slum ground. Kung saan napasabi si Debo na wala siyang may hindi pa nagagawa para lamang makaalis sa lugar na ito. At habang hindi nito masasabi na mabuti ang kanyang tinitirhan ngayon, ito ay langit kumpara sa lugar na ito. Dagdag pa nito na narinig niya noon na ito ay ang pinakamasiglang lugar sa syudad ng Leith, subalit ito ngayon ay kuta na lang ng mga tulisan. Habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad, nasabi din ni Debo na marahil ito ay ang pinakamasamang lugar sa isla ng Victoria. Nang may bigla na lang mayroong tumilapo na isang lalaki sa kanilang kinaroroonan, na agad na napunta sa kanilang kinatatayuan ni Debo at Elle. Kasunod nito ay makikita natin ang mga tulisan habang daladala ang kani-kanilang mga sandata na agad silang pinalibutan. Dahil dito, napamura na lang ang tumilapo na lalaki at napaisip na inakala nito na maayos na ang naging takbo ng mga bagay. Si Debo naman ay napabuntong hininga na lang at napasabi kay Elle na mukhang mayroong nagaganap na away kaya sila ay magpatuloy at umalis na dito. Nang bigla na lang napasigaw ang lalaki, nagsasabi kung bakit ngayon lang dumating ang dalawa niyang mga kapatid. Naikinabigla naman ni Debo, habang naagaw naman ito ang pansin ni Elle. Bigla namang nasabi ng lalaki sa kanilang dalawa na ang mga bastardo na nasa kanilang harapan ay nagsimula siyang tawagin na isang magnanakaw at siya ay binugbog kaya rumesbak sila sa mga ito. Naiiyak pa at nagmamakaawa nitong nasabi kay Debo na siya ay kanyang sagipin, kaya pag-alit namang nasabi ni Debo kung ano ang pinagsasabi ng bastardong ito at kung siya ba ay nababaliw na. Naagad namang pinaniwalaan ng isang tulisan at agad na lumapit sa kanila, kaya napatanong na lang si Debo kung siya ba ay seryoso.
Nagagalit naman na nasabi ng matabang tulisan habang inaangat ang kanyang hawak na kutsilyo, na ang kanilang kapatid ay ninakaw ang kanyang gamit at ibinenta, kaya sila lang ay kanyang papalayain kung mababayaran nila ito para sa kanya, kaya siya ay agad na nanghingi ng 3 milyong peso. May nakakatawang mukha namang sinagot ng lalaki ang tulisan kung aktwal ba nitong nakita na ito ay kanyang ninakaw. Sabay insulto sa kanya na hindi niya ito makikita gamit ng kanyang maliliit na mga mata kaya wag niya itong isisi sa inosenteng tao at siya ay umalis na. Kaya pag-alit na nasabi ng matabang tulisan na ang bastardong gaya niya ay mukhang gusto ng mamatay kaagad. Nang may bigla na lang na mga pera ang tumilapon sa kanya kaya siya ay biglang napahinto. Ito ay itinapon ni El habang nagsasabi na nabayaran na ngayon ang utang ng lalaki kaya siya ay umalis na dito. May labis namang pagkabigla na nasambit ni Debo kung bakit ito ginawa ng kanyang boss. Napatingin na lamang si El sa lalaki at nasambit nito na siya ay sundan ni Ralph. Naikinabigla naman ng lalaki na si Ralph, kaya siya ay napaturo sa kanyang sarili at napatanong kung kilala ba siya ni El. Di kalaunan sa isang eskinita, makikita natin ang tatlo na nag-uusap kung saan natanong ni Ralph kung ang sinasabi ba ni El na siya ay pumunta dito para lamang na siya ay mapasali sa kanilang party. Kaya natanong din ito kung papaano ang pera. Sinagot naman siya ni El na wala na siyang pera dahil ang lahat ng kanyang natitirang pera ay ang kanyang itinapon kanina. Dagdag na natanong ni Ralph kung ano ang merchant union na kanyang kinabibilangan, na sinagot naman ni El na wala din siya nito. Kaya nasabi ni Ralph kung siya ba ay kanyang niloloko, saka ano ang dahilan niya para sumali sa kanilang party. Dahil sa mga sinabi ni Ralph, naiinis na nasabi ni Debo sa kanya na iluwa ng bastardong ito ang 3 milyong peso na ibinayad nila para sa kanya kanina. Subalit may ngiti lang sa mukha ni Ralph na natanong sa kanya kung sinabihan niya ba ang mga ito para ito ay kanilang gawin at ito ay kanilang ginawa nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nasabi pa nito habang ihinuhugis ang kanyang mga daliri sa isang pera. Na dahil sila ay pumunta hanggang dito sa kanyang lokasyon ay marahil alam ng mga ito ang kanyang kakayahan. Kaya magbayad sila ng naaayon sa kanyang talento. Dagdag pa nito na bibigyan niya ang mga ito ng espesyal na discount at sasali sa kanilang party para sa 3 milyong peso. Nalabis namang ikinagalit ni Debo, nang may bigla na lang umagaw sa kanilang atensyon. Ito ay isang babae na agad na nagpakilala sa kanila bilang si Bejo na galing sa Kaniya Merchant Union, at natanong kung si El ba ay nandito. Kaya natuon ang pansin ni El sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, napasabi naman si El na siya ang kanyang hinahanap, habang si Ralph naman ay hindi makapaniwala dahil sa pagpunta dito ng isang malaking merchant union. Napasabi si Bejo na ikinagagalak niya itong makita, at gusto man nito na makita si El sa isang maayos na lugar subalit hindi umaayon ang mga bagay kaya ito ay kanyang patawarin. Dagdag pa nito na sila na Kaniya Merchant Union ay mataas ang tingin sa kanyang kakayahan dahil sa matagumpay nitong raid sa 100-man gate. Kaya nasabi nito na hindi na siya magpapaligoy-ligoy dahil gusto nitong i-scout ang kanyang party. Dagdag pa nito na ito ay paniguradong mayroong simpleng pagsubok na pag-raid sa isang gate, pero babayaran niya ang mga ito kaagad ng 3 milyong peso at magbabayad pa ng karagdagang 50 milyon kung maipapasa nila ang pagsubok. Namuli namang ikinabigla ni Ralph. Kaya napatanong si Bejo kung sasali ba siya sa kanila, na agad namang nginitian ni El, nagbibigay pahiwatig na ito ay kanyang tinatanggap. Dahil dito, agad nitong ibinigay ang 3 milyong peso kay El at habang naglalakad si Bejo papalayo, nasambit nito na ang raid ay magaganap pagkatapos ng 3 araw, kaya binati niya ang mga ito na sana sila ay maging matagumpay. Agad din namang ibinigay ni El ang 3 milyong peso kay Ralph. Nalabis naman niyang ikinasaya habang ito ay kanyang patuloy na binibilang sa kanyang kamay. Nasambit ni El na ito ay ang halaga na kanyang hiniling, kaya ang kanilang kontrata ay 1 taon. Dagdag pa nito na bibigyan niya pa ito ng karagdagang 7 milyon pagkatapos ng matagumpay nilang raid. Na hindi naman mapaniwalaan ni Debo, kaya natanong nito si El kung may nakain ba siyang kakaiba para bigyan ng lalaking ito ng 10 milyon. Subalit sinabihan lang siya ni El na sila ay magpatuloy dahil sila ay mahuhuli na sa kanilang susunod na pupuntahan. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita natin ang nakakatawang mukha ni Debo habang siya ay natitigilan. Ito ay dahil nakita nito ang kanilang naging kasama sa loob ng 100-man gate at kasabay na nakalabas na miyembro ng Cygnus Knight. Ito ay ang magandang babae na si Kiri. Kaya dahil dito, naiinis na natanong ni Debo kay El kung bakit ang maingay na babae ay nandito.
Agad naman siyang sinabihan ni Kiri na manahimik dahil siya ay andito lamang dahil sa kanyang pangako. Pagkalipas ng 3 araw may makikita tayong paa na naglalakad habang umuulan. Sa gitna ng kagubatan habang ito ay nagpapalabas ng masamang panahon, makikita natin dito ang party nila Elle na binubuo ngayon ni Ralph, Kiri, at Debo na ngayon ay papalapit sa isang kulay orange na gate. Ang raid na ito ay mayroong 5 parties na binubuo ng 50 katao, kaya kinumpirma ni Debo kung ito ba ay ikabubuti ng raid. Nainis naman si Ralph dahil napansin nito na ang mga kasama nilang adventurers ay mga walang kwenta kaya napatanong siya kung ito ba ay makakapagpababa ng kanyang gantimpala. Lumipat naman tayo sa gate kung saan makikita nating nakatayo si Beijo ng Kaniya Merchant Union, kung saan siya ay nagpakilala sa mga lalahok sa pagsubok at nagsabi na ang kanilang papasukan ngayon ay isang orange na gate. 50 katao ang maaaring pumasok dito at ito ay mayroong 3 score, kaya pinaniniwalaan niya na ang kanilang bilang ay hindi magiging problema sa gate na ito. Napaisip naman si Elle na inaasahan na niya na makikipag-ugnayan ang Kaniya Merchant Union sa kanya, pero hindi niya inaasahang dadalhin siya ng mga ito dito. Dagdag pa ni Elle na mukhang nagsimula na silang gamitin ang lugar na ito. Ngunit kahit na ang timing ay iba sa kanyang dating buhay, ito ay isang gate na kanya nang natapos kaya walang may magbabago sa kanyang mga plano. Habang nakalinya ang grupo nila Elle sa magaganap na raid, napasabi naman si Beijo na ang lahat ng party ay dapat magpalabas ng signal flare pag nahanap nila ang ikalawang gate. Kaya napatanong si Debo kung ano itong ikalawang gate na tinutukoy, kaya agad itong ipinaliwanag ni Kiri. Nasabi nito na ang gate ay nahahati sa mga antas ayon sa kanilang mga kulay. Ang ikalawang gate ay nangangahulugan na mayroong isa pang dungeon sa loob ng gate. At sa dilaw na gate mayroon itong 3 habang ang berde naman ay mayroong 4. Dagdag pa ni Kiri na dahil ang orange gate ay mayroong 2 gate, kinakailangan nilang ma-raid ang isa pang dungeon sa loob nito. Nasambit din ni Kiri na ang ikalawang gate ay magkakaroon ng kakaibang lupain at mga halimaw, kaya tandaan itong mabuti ni Debo. Napasabi naman si Ralph na hindi na maisip na ganito na lamang na walang alam si Debo, na ikinainis niya naman kaya siya ay napasigaw sa kanya na siya ay manahimik. Agad naman ni Ralph na tinawag si Elle at napasabi na kahit na ito ay kanyang kinontrata, ito ay hindi nagpapasya kung sino sa kanila ang magiging leader. Kaya natanong nito si Elle kung hindi ba binabase ang pagiging leader sa kakayahan nito. Napangiti naman si Elle at napasabi na siya ay isang gahamang tao, kaya dagdag pa na nasambit nito na pagpapasyahan nila ang magiging leader base sa kontribusyon na kanilang magagawa sa loob ng gate. Dahil dito napaisip si Ralph na ang newbie na ito ay nahulog sa kanyang patibong. At habang siya ay napapatingin sa kanyang mga kasamahan, may malaking ngiti nitong naisip na ang mga bagay ay mas lalong magiging napaka-interesado. Maya't maya pa habang sila ay nagpapatuloy papasok sa loob ng gate, napasabi si Kiri na sa wakas ito ay magsisimula na din, habang si Debo naman ay napasabi na sila ay kikita ng 50 milyong meso dito kaya tapusin nila ito kaagad. Subalit ninutya lang siya ni Ralph na hindi ito isang picnic at ang isang circle na kagaya niya ay hindi din naman mapapakinabangan. Dahil dito, si Debo ay napalingon sa kanya at napasabi kung ano ang kanyang sinabi. Dahil hindi niya na matiis ang pang-iinis sa kanya ni Ralph. Napaangat siya ng kanyang gitnang daliri at hinamon niya ito sa laban. Subalit sinabihan lang siya ni Ralph na alam na nila ang magiging kalalabasan nito at hindi rin siya gumagawa ng mga bagay na hindi niya mapagkikitaan. Kaya napatanong na lang si Debo kay Elle kung bakit niya pinasali ang tao na kagaya niya, nang bigla na lang may tumalsik sa kanya na mga dugo. Sa sandaling siya ay nakapasok sa loob ng gate ay ang pagtilapo ng nahiwang katawan ng isang adventurer papunta sa kanya. Sa paligid nito ay ang paglabas naman ng mga halimaw na tinatawag na Devil Eye, kung saan makikita natin na inaatake na ng mga halimaw ang lahat ng mga pumasok na mga adventurer. Pagkalipas ng ilang sandali, agad ding inatake si Debo ng halimaw kaya siya ay natumba sa lupa. Habang pinipigilan nito na siya ay makain, napatanong na lang siya kung ano ang bagay na ito. Nang bigla na lang may isa pang evil eye na bigla na lang siyang sinugod. Mabuti na lang at bigla na lang din na dumating si Ralph at sinipa ito ng napakalakas kaya ito ay napatalsik papalayo. Kung saan ito ay tumama sa isang puno. Dahil sa pangyayari, nasambit ni Ralph kay Debo na siya ay maging alerto sa kanyang paligid. Napasabi naman si Kiri na hindi ito maaari, dahil ang gate ay nasa gitna ng teritoryo ng mga halimaw. Sa ibang parte naman ng gate ay makikita natin ang pagsugod ng 3 halimaw na Evil Eye,
kung saan kasabay nito ay ang pag-activate ng isang skill na apoy. Ito ay si El na agad na ipinalabas ang kanyang fire arrow na mayroong telekinesis papunta sa sumusugod na mga halimaw kung saan ito ay agad niyang napatay. Napaisip naman siya na ito ay hindi maaari dahil sa nakaraan niyang buhay, ang mga Evil Eye ay hindi sila kaagad na inatake noong sila ay pumasok sa loob ng gate, kaya siya ay napasabi na ito ay naiiba sa dati niyang buhay. Lumipat naman tayo kay Kiri kung saan bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang malakas na skill na tinatawag na Rising Sun sa sumusugod sa kanyang halimaw, ngunit nagawa itong mailaga ng Evil Eye na ikinabigla naman ni Kiri. Agad naman siyang nagpakawala ng kasunod na pag-atake ngunit nagawa pa rin itong maiwasan ng halimaw. Dahil dito, napaisip si Kiri na hindi nito mabasa ang galaw ng kanyang kalaban. Nang bigla na lang siyang natamaan ng ginawang pag-atake ng Evil Eye gamit ng kanyang buntot kaya siya ay nasuka ng dugo. Dahil siya din ay natumba sa lupa sa ginawang pag-atake ng halimaw, agad siyang sabay-sabay na sinugod ng maraming Evil Eye. Kaya ito ay labis na ikinabahala at ikinatakot ni Kiri. Nang bigla na lang sumabog sa maraming piraso ang mga sumusugod na halimaw, kung saan makikita natin ang pagkabigla ni Kiri at ang pagtilapon ng mga parte ng katawan ng mga Evil Eye sa paligid. Lumipat naman tayo kay Debo habang hinaharang nito ang kanyang kalabang Evil Eye gamit ng kanyang sandata, kung saan siya ay napamura na lamang. Subalit mayroong isang anino ang mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Nang bigla na lang na natamaan ng isang malakas na pag-atake ang kalabang Evil Eye ni Debo na labis niya din na ikinabigla gaya ni Kiri. Makikita natin ang pagdating ng isang lalaki kung saan dahil sa lakas ng ginawa nitong pagsuntok ay tumilapon at sumabog ang halimaw. Dahil sa ipinakita nitong lakas, si Debo ay natigilan. Ang lalaki na bigla na lang dumating na tumulong kay Kiri at kay Debo ay walang iba kundi ang bago nilang miyembro na si Ralph, kung saan habang inaangat nito ang kanyang kamay na napupuno ng dugo ng mga halimaw at mayroong free circle sa kanyang braso, nasambit nito na ipagpatuloy lang nila ang kanilang ginagawa. Dahil sa ipinakitang lakas ni Ralph, napatanong naman si Kiri kung ito ba ay ang kanyang tunay na kakayahan at ayaw man niyang aminin pero ang isang free circle ay tunay na nasa ibang level. Maya't maya pa ay may isa pang Evil Eye na sumugod, na agad namang sinuntok ni Ralph kaya sumabog ang katawan nito sa maraming piraso. Nang bigla na lang siyang inatake ng isa pang halimaw gamit ng kanyang buntot, pero agad din naman niya itong naiwasan habang napapaisip na malikot ang galaw ng mga halimaw. Dagdag pa nito habang siya ay nagpapalabas ng kanyang pag-counter, na mukhang ang dalawang kabataan na si Kiri at Debo ay maayos lang ang lagay at ganoon din ang isa. Ito ay ang kumukontrol ng fire arrow gamit ng kanyang telekinesis na si El. Dagdag pa nito, na si El ay tunay na mayroong kakayahan para maging interesado sa kanya ang Kaniya Merchant Union. Habang siya ay patuloy na napapaisip na wala siyang alam sa pakikipaglaban ni El sa boss na halimaw pero pansin nito na mas mabilis ang regular na bilis ni El kesa sa kanya. Bigla na lang may sumulpot na Evil Eye sa kanyang likuran. Na agad naman itong kinounter subalit ito ay nagawang maiwasan ng sumugod sa kanyang halimaw. Ngunit may labis na ngiti lang na ginamit ni Ralph ang kabila niyang kamay habang napapaisip na si El ay tunay na mayroong pakinabang. Makikita natin na nagawa nitong masuntok ang katawan ng biglang sumugod na Evil Eye kung saan tumagos ang kanyang kamay sa lakas nito. Bigla na lang din na nakita ni Ralph ang pera, ito ay dahil naisip niya na si El ay nakakuha ng 50 milyong meso na kontrata, at dahil mabuti ang pagtrato ng Merchant Union sa kanya, panigurado ay bibigyan pa nila ito ng malaking pera sa hinaharap. Dahil dito naisip niya na pwede niyang gamitin si El, kung saan bilang leader ng kanilang party. Siya ay makakakuha ng napakaraming pera at kayamanan. Dahil dito, siya ay napatawa na lamang ng napakalakas habang nagpapatuloy sa pagpatay ng mga Evil Eye. At dahil napansin ito ni Kiri, napasabi na lang siya na ang halimaw na bastardong ito ay tunay na nasisiyahan dahil dito. Kung saan makikita natin ang muling pag-atake ni Ralph habang nagsasabi na ito ay napaka-exciting, na ikinabahala naman ng Evil Eye. Nang may bigla na lang sumipas sa kanya bago pa nito maabot ang halimaw, kung saan siya ay tumilapon papalayo at labis naman niya itong ikinabigla. Ito ay dahil lang bigla na lang sumipas sa kanya ng napakalakas ay si El. Kung saan habang siya ay nagsaslide sa lupa ay napatanong siya kay El kung ano ang mayroon sa ginawa nitong pag-atake at kung gusto ba nitong makipaglaban sa kanya. Habang patuloy na sumusugod ang halimaw kay Ralph, napasabi naman si El na hindi niya kailangan ang pasasalamat nito. Kaya napatanong si Ralph kung ano ang kalokohan na kanyang pinagsasabi.
Nang may bigla na lang isang kulay asul na liwanag sa itaas ng mga puno ang lumiwanag at nagpalabas ng napakaraming pag-atake na nagawang mapatay ang mga sumugod na mga Evil Eye. Dahil sa kamuntikan ng matamaan dito si Ralph kung hindi siya sinipa ni Elle, napasigaw siya sa paligid kung sino ang may kagagawan nito. Habang makikita naman natin ang mga natitirang adventurers na patuloy na dinadagsa ng napakaraming Evil Eye sa gitna ng kagubatan. Sa itaas ng mga puno, mayroon tayong makikitang isang pana at nagliliwanag na kulay asul na palaso. Ito ay galing sa isang misteryosong tao na nakasuot ng isang manto na nagtatago sa mga puno. Dahil sa pagliliwanag ng pag-atake nito, napansin ni Elle ang pinanggagalingan nitong lokasyon. Kaya habang sumusugod si Elle sa kanyang mga kalabang Evil Eye, bigla na lang ipinalabas ng misteryosong tao ang kanyang napakaraming may kapangyarihang palaso papunta kay Elle para siya ay atakihin. Kung saan makikita natin ang pagtama ng mga ito sa mga halimaw na ikinabutas ng kanilang mga katawan. Nang bigla na lang na nagulat ang misteryosong tao. Ito ay dahil sa likod ng namatay na Evil Eye ay ang biglang paglabas ni Elle. Kasabay ng kanyang paglabas ay nagawa na nitong ma-activate ang kanyang mga skill. Nang bigla na lang naagaw ang pansin ng misteryosong tao sa kanyang tabi. Ito ay dahil nang siya ay makalingon, nasa tabi na nito ang ipinalabas ni Elle na fire arrow na mayroong telekinesis. Na naglikha naman ng napakalaking pagsabog sa kagubatan noong ito ay tumama. Hindi naman mapaniwalaan ni Ralph na nagawang makaiwas ni Elle gamit ang mga Evil Eye at agad na nakagawa ng pag-counter, kaya siya ay napabilib sa kanya. Nang bigla na lang napasigaw si Debo kay Elle na tingnan nito ang nasa kanyang likuran. Kaya agad na napalingon si Elle at labis na nabahala sa kanyang nakikita. Ito ay dahil agad din na nakaabot ang napakaraming may kapangyarihang palaso papunta sa kanya. Kung saan ito din ay naglikha ng malaking pagsabog noong ito ay tumama, na labis namang ikinabahala ni Debo. Ngunit ang ataking ito ay nagawa lamang na makasugat kay Elle. Habang napapahawak naman si Elle sa sugat sa kanyang braso, napaisip siya na nakakasigurado siya na natamaan niya ang kanyang kalaban ngunit papaano itong nakapunta kaagad sa kanilang likuran. Nang bigla na lang napasigaw ng napakalakas si Kiri kay Elle na ang lugar na ito ay napakadelikado kaya kinakailangan nila munang umatras. Subalit habang nagpapalabas si Ralph ng matinding pagkabigla at napapatingala, napatanong na lang siya kung umatras saan. Ito ay dahil habang napapatingala din ang party ni Elle sa kanilang itaas, nakita nila ang napakaraming may kapangyarihang kulay asul na mga palaso na umuulan papunta sa kanila.